Bebs! Kamusta po kayong lahat? Welcome back to another vlog. Happy Wednesday! It's already 10 a.m. ng umaga and November 13 today. Kamusta po kayo? Ako ay okay lang din naman po, pero kahapon, hilong-hilumi. Hindi ko alam kung bakit ako nahihilo kahapon. Kumain naman ako. So, nagtitik naman ako ng iron ko kasi mababa yung dugo ko. Hindi ko alam kung bakit ako nahihilo. Until now, actually, parang umiikot yung paningin ko for some reason. So, I don't really know. Huwag niyong sabihin na nung last time na pumunta ako ng clinic, mataas yung sugar ko. Huwag niyong sabihin na low sugar naman ako ngayon. O, diba? Hindi ko na talaga magets. And alam niyo yung kain ko din is normal lang din naman. Hindi naman ako nag-overeating. So, nakakain ko. Hindi, ewan ko. Ayoko na mag-isip, be. Kasi, iniisip ko pa lang, sabi ko, ano bang nangyayari sa buhay kong ito? Diba? Nagkakaroon na ako ng mga, sign of aging na ewan. Basta, dinidedma ko lang siya. Pero, of course, it's very important na i-check. So, itry kong, pumunta ng doktor ulit, pa-check up ulit ako kasi sabi naman ng doctor, you need to come back like i-check kung ano man yung dapat i-check, sabi niya sa akin. So it's been a while. Kailan ba yung nagpa-check ako? 2 months ago? Hindi ko na maalala. So yun yung time na sinabi sa akin na meron akong high sugar na kailangan kong bantayan, na kailangan kong bawas ng timbang. So ayun na nga yung ginagawa ko eh. Kunti-kunti na nga lang din yung kinakain ko eh. Diba? Hindi ko alam. And alam nyo ba, ang hirap-hirap magpanggap, be. Alam mo yung magpanggap ka na nagda-diet ka, be, ang hirap. Pero saludo po ako sa lahat ng nakakapagbawas ng timbang. Saludo ako sa hard work kasi hard work talaga siya. So meron akong ginagawang calorie deficit diet, parang ganun siya. Hindi siya crash diet, kumbaga babawasan mo lang yung kinakain mo. Kung ang intake natin sa isang araw is 1,800 or 2,000 1,800, 2,000 calories to ganyan, yung mga pataas. Pero ang tinitake ko na lang ngayon, kasi meron akong fitness pal na ginagamit. And then, ang sabi niya, ang recommended to lose weight for me, to reach the goal na gusto ko, is 1,200. Be, hindi ko kaya, be. I love food. 1,200. Tapos, nagsisearch din ako na 1,200 is very low daw yon. So, mga 1,500 is good, pero 1,200 is, talaga, mababa talaga siya para sa akin. So, pero tinatry ko pa rin siya. Kunti-kunti pa rin. Maganda ang calorie deficit, mga kalalats, kasi pwede mo pa rin kainin lahat ng gusto mong kainin. Chichirya, sugar, or chocolates, mga ganyan, mga rice. Basta lahat pwede mo pang kainin except sa binabawasan mo siya. Kunwari sa isang araw kumakain ka ng 1 cup na rice, ngayon half cup na lang, parang ganun. So, yun yung kinagandahan sa calorie deficit. Pero yun nga, tinitimbang-timbang mo. May timbangan ako, babe. Bumili ako ng timbangan para sa aking calorie deficit na kineme. So, tinitimbang ko siya everyday. Pinapagalitan ako ni Papa Dave. Sabi niya, you should not do that, babe. Sabi niya gano'n sa akin. It's very stressful, sabi niya. You can eat, but then you don't need to, yung parang, alam mo yun, yung timbangin. Parang nakaka-stress. Para sa kanya nakaka-stress. And para sa akin, nakaka-stress din siya kasi pag nag-over ako ng 100 calories sa dapat na 1,200 calories, na-stress din ako. So sabi niya, looking at you doing that, sabi niya gano'n, na-stress ako. Sabi niya sa akin. So hindi mo naman kailangan mag-lose weight talaga ng bongga. Sabi nga, your body is okay. So, sabi ko naman, hindi ko naman to, yung parang, alam mo yun, yung in-overdo it kasi I know myself naman. So, hindi naman ako yung parang, may pagul talaga ako na timbang. So, dahil yung calorie deficit ko, nag-work naman siya. Yung slow siya, pero nag-work siya. So, instead of 1,000, magkano ba yung timbang ko? Naka-steady ako, 120 120 pounds. Pero yung goal ko kasi is gusto ko mag-loss ng siguro mga 10 pounds, mga ganyan. So, malaking malaking bawas yun, diba, yung 10 pounds. So, meron pa akong 8 pounds
na until now, hindi ko pa rin siya nalulos. Kasi, yun nga, si Papa Dip, minsan sabi niya, oh, let's go for a coffee shop, ganito, ganyan. Dahil sira talaga siya. So, hindi talaga ako makapag-focus. So, ayun. Pero ngayon, sabi ko, okay, hindi ko na siya titimbangin, hindi na ako magtitimbang. Pero, alam ko kung ano yung kinakain ko. So, ayun, nakaka-stress lang talaga yung, yung parang magtitimbang-timbang ka. So, si Dave nga, madalas, sabi niya, I'm so stressed, sabi niya, ginagawa mo yan. Ako pa kaya na gumagawa, syempre stress din ako, di ba? Lalo na pag nakita mo na di ba may, may fitness pal ako. Tapos pag nilalagay ko yung pagkain ko, yung breakfast ko, nasa 300 calories na. O di, meron pa akong, 900, di ba? Parang ganon. Kunyari ngayon, may fitness pal ako. Ayan yung fitness pal, di ba? Ay, ba yan? Later. Ito yung fitness pal ko, 1,200 calories yung dapat kong i-take a day. So, hindi yan nasusunod. Oo, yung 1,200, lumalampas ako. So, sometimes 1,300, 1,400. So, ayan, pag ilalagay ko yung kape ko, so, kunyari coffee. Titik ako ng coffee. Large. Hindi naman large, pero yeah, large na rin yung ilalagay natin. So, breakfast, yun yung una kong coffee. So ngayon, ang magiging total is 1,080 calories. So pag magbe-breakfast ako ng itlog, kunyari itlog, 2 itlog, 'di ba? 2 eggs tapos 1 apple, 1 apple, di ilan yung calories noon. So isipin ko, hala, kukunti na lang yung calories para mamayang gabi. Parang ganoon. So nag-shaky na ako kasi alam niyo naman si Mami Faye, gustong-gusto ko ng pagkain. So, ayun. Hard siya, pero yun yung pinaka the best na na diet na masasabi ko is yung calorie deficit, kasi hindi mo pinagbabawalan yung sarili mo na kainin yung mga gusto mong kainin. Kasi 'di ba meron yung crash diet, meron din yung no carb diets, mga ganyan. Pero yeah, calorie deficit is the best kasi mag-work siya slowly, pero nag-work siya. So, if ever na nagka-calorie deficit kayo, let me know at the comment section. Okay ba? Anong experience nyo? Sa umpisa, stressful siya. Pero I know na masasanay yung katawan mo dun sa food na tinitake mo na araw-araw, di ba? Like, hindi na siya yung parang, ay, lagi kang gutom. Parang ganun. So, ayun. Maganda ang calorie deficit. So, anyway, iinumin ko lang tong kape ko, and then mamaya, pupunta tayo ng Canada Post. Ako pala, hindi kayo kasama. May pipick upin ako sa Canada Post, mga kalalab. So, may nabili ako na bag sa kaibigan ko, and excited ako doon kasi matagal ko nang gustong magkaroon ng ganong bag. So, i-unbox natin mamaya. And meron ding na-i-deliver yung Amazon na kagabi, alas 10 na nagdi-deliver pa. Ay, sobrang saludo ako sa Amazon, yung mga delivery na tatrabaho sa Amazon, na kahit ang lakas ng ulan, kahit late na, nagdi-deliver pa rin ng ng mga order natin. So, salamat po sa mga taga-Amazon na nagdi-deliver. Hardworking talaga sila. So, ayun, mamaya ko na yun ipapakita sa inyo. But for now, tapusin ko lang muna tong kape ko, and then linis ng slide, trabaho, and then update ko kayo mamaya-maya. Ayan. Coffee time! Coffee po tayo! Hi, Ube! Kanina pa to naglalambing. Come here. Come to mama. Come. Pupo. Mamaya pa ako uupo, no? Magtatapon lang ako ng basura, no? Ha? Hinihintay niya ako para makipag siya sa akin, cuddle. You want the box? Kaya na yung box, oh. What's up? Hindi ako aalis, mag-aano lang ako. Itatapon natin yung basura kasi galing na ako ng mga kalalas, Canada Post. Na-pick up ko na yung yung nabili ko sa kaibigan ko. Ayan, tatapon ko siya, ayan, oh. Gusto niya yung box yan, eh. Ay, naku, ube. So, ito pala yung bag na nabili ko sa kaibigan ko. Little bunny bag. So, cute siya, mga kalalab. Size 18 tong binili ko.
Meron siyang different size 17, 18, 22, at saka may mas malaki pa yata. Pero alam niyo naman ako, gustong gusto ko yung maliit lang. And then ito yung kulay na napili ko. Marami din siyang different color, pero ito yung bet kong kulay. Ayan. So meron siyang pa shoulder bag, meron siyang pa crossbody bag. Ayan siya. Pero alam niyo kung ano yung ayaw ko lang dito sa bag na to? Ano siya, mga kalalabs, madali kayong madukutan. Kasi open siya dito. Ayan, next time sana yung may zipper siya dito, no? Yung parang may cover siyang ganyan, tapos sa loob, zipper siya. Para hindi ka madaling madukutan ba? Kasi this one, para ang dali niyang mabuksan. Anong parang, madali talaga siyang buksan. Igaganon lang yan, kuha na yung gamit mo dito sa loob. Yung wallet mo, yung cellphone mo, pera mo, wala. Limas ka agad. So, kailangan pag magta-travel kayo, dapat maingat, 'di ba? Ganyan siya. Dapat nakaharap, hindi nakatalikod. Eh, gustong-gusto ko pa naman yung strap nito para sa shoulder bag pag nakaganyan ka o kaya ganyan siya. Mahaba-haba siya ng slight kasi gusto ko din sanang bumili ng tote bag para sa pang-travel. Pero hindi ako makahanap nung tote bag talaga na swak sa akin kasi nga maliit ako. Tapos yung mga nakikita ko kung hindi pahabang ganyan, maiksi yung sa strap niya. So, gusto ko yung ganitong strap na medyo mahaba siya. Tapos, slim ba? Slim, ganyan. At ayaw ko ng tote bag na matigas. Gusto ko yung yung parang flexible ba. So, yeah. Anyway, ayan. Pinakita ko lang sa inyo yung ating nabiling bag. I love it. Except nga lang yung dito. And meron akong idea, if ever na meron kayong, ang tawag sa bag na to is Treasure. I think Treasure, Little Bunny Treasure siya. And ang idea ko dito is bibili ako ng pouch, nakakasya dito. Tapos yung pouch na yon meron siyang pa ganito, yung pwede mo siyang i-strap dito sa may mismong bag. Para kahit kunyari nanakawan ka, hindi basta-basta makuha kasi nga nakalock siya dito sa mismong bag, 'di ba? So, 'yun lang, 'di ba? Kung meron kayong treasure bag or ganitong little bunny bag, 'yun yung idea ko. Yung bibili ako ng pouch, lalagay ko yung wallet, yung cellphone, pera ko, ganon. Tapos ikakabit ko siya dito sa mismong bag para hindi siya hindi siya mabilis manakaw, 'di ba? So, yes, I love it. Magkano to sa Pinas? Kasi plano ko sana magbenta, pero yung mga nag-inquire nasa Pinas. Sabi ko sa Pinas na lang kayo bumili kasi pag may maraming nagbebenta ng Little Bunny na bag sa Pinas, mas mura siya kaysa yung galing dito. Kasi pag galing dito, merong mga taxes yan. So, hindi talaga siya mura. Mas mahal ko siyang nabili kaysa siguro sa Pinas. Hindi ko alam kung magkano sa Pinas ito. Comment down below if ever na meron kayong ganitong bag, magkano nyo binili. So, ako kasi nabili ko siya 130 Canadian dollars plus shipping fee. So, medyo mahal siya. So, yeah. Itong wangwang talaga na to, unlimited. Unlimited wangwang pa more. And ito pala yung nabili ko sa Costco tuloy. Sa Amazon. The Alba na serum with moisturizer. Ito yung itsura niya. So, ang kinagandahan dito is yung cover niya. Ganyan. Ito lang. Ayan. O, diba? And alam nyo, mabango siya. May citrus na amoy. So, hoping na mag-work siya sa akin kasi alam ko sa sarili ko na may mga amoy na moisturizer or yung skincare product, magbe-breakout ako or magkakaroon ako ng maraming butlik-butlik sa muka. Pero yung serum naman ng The Alba, yung spray na pinakita ko sa inyo nung nakaraan, okay naman siya sa akin. So, I think this one will be okay. So, sana mag-work. Kasi gusto ko siya. The Alba product. Gustong-gusto ko siya. So, sana mag-work siya sa akin kasi hindi siya mura, mahal siya. Sa Pinas yata mas mura, dito kasi sa Amazon mas mahal siya. Pero okay lang kahit sana mahal, basta mag-work siya sa ating skin, diba? Ang hirap niya nga lang isara. Tingnan nyo, kanina ko pa siya, inopen siya, oh. Ayaw niyang hindi siya siya dito, oh. Ayaw niyang yung fully na, sara. Ayan, oh, meron siyang nakaangat na ganyan. Bakit kaya? Bakit B? Ayaw mo magsara ng properly. That's okay. Gagamitin ko naman siya. So, ayun. Magtapon lang ako ng itong boxes tapos basura. And then, I will have my
lunch. So, meron akong nilagang itlog dito. 4 siya. Naglaga na ako ng marami kasi mahilig ako sa nilagang itlog. So, yeah. And then, nag-steam ako ng gulay. Meron tayong mushroom, carrots, at saka yung bok choy. Sasawsaw ko siya sa garlic chili oil na ginawa ko. And then, lagyan ko lang siya ng konting pinakurat. So, para mas, alam mo yun, maasim in, maasim at saka maanghang. So, yeah. Okay. Kain tayo and tapon ng basura saglit. Si Krishna yata itong si Krishna ay pupunta ulit dito tomorrow. And nung nakaraan, ang request niya is kare-kare. So this time naman, sabi niya, let's do steak. Meron akong steak dito sa bahay. Sabi niya, I will buy the steak. Sabi niya, bigyan kita pang grocery, lutuin mo na lang yung Sabi ko, okay. Kasi hindi ko alam kung ano talaga gusto niya. Gusto niya ba ng kare-kare or gusto niya lang ng steak? Pero okay din naman ng steak. Pero kaka-steak lang namin ni Nicole nung nakaraan. So parang sabi ko, steak na naman. Mas gusto ko yung kare-kare kasi na-miss ko ang kare-kare. So, try natin yung Let's see kung ano sabihin niya. Okay, kare-kare is fine. So, okay. Magtapon lang ako ng basura saglit. Katapos ko lang kumain, mga kalalabs. Nagbabasa pala ako ng comment nyo sa vlog na shinare ko nung nakaraan, mga kalalabs. Ito yung about dun sa problema dun sa bahay sa Pinas. So, maraming salamat po sa mga nag-suggest ng kanilang ng mga experience nila kung paano linisin. May nag-comment din pala na sabi niya is mold yata daw yun. Hindi ko alam kung mold siya or sa insekto siya. Kasi mga kalalabs, wala ako doon. Video lang yung sinend sa akin ni Edenil. Sabi niya mga insekto, ganyan-ganyan. So, hindi ko alam talaga. Until now, hindi ko alam kung nalinis na ni Edenil, na-try niya na ba yung sinabi ko or what. Hindi ko pa alam. Kasi medyo masama din yung pakiramdam niya nung kahapon din. So, hindi ko alam kung nagawa na ba ng paraan yon. And may nagsabi din na mga kalalabs na dapat PVC daw yung ginamit namin ceiling. Mga kalalabs, sinabi ko po sa vlog ko na PVC po yung ceiling namin. Hindi siya plywood. Wala pong ginamit na kahoy doon sa bahay. Bukod doon sa mga pintuan, sa rooms at saka sa aming main door, yun lang po yung bakal. Yun lang po yung kahoy doon. So walang kahoy doon sa may bago ikabit yung bubong, ceiling, spandrel, yung mga yan hindi po sila kahoy. Yung PVC namin is yung ceiling namin is PVC po siya. So may nag-comment kasi na ang gawin lang daw doon is pwedeng tanggalin tapos linisin. So, di ba parang ang daming work nun pag tinanggal mo siya kasi tatanggalin mo lahat. Di ba mga kalala? So, yeah. Anyway, si Edenil na lang maglinis nun. Kasi wala ako dun eh. At saka, i-update ko kayo kung okay ba siya, kung bang natanggal ba siya. Kasi may nag-comment din na Clorox lang din yan, Mami Faye. Sabi niya Clorox at saka water. Meron nagsabi. Meron din nagsabi is soda. Baking soda. Tama ba yun? Yeah. Tapos water lang din spray. Tapos map na puti. Tapos lilinisin. So, ayun. Update ko kayo pag natanggal siya. Again, yung ceiling namin is PVC po siya. Meron po bang kunyari, di ba, yung insekto, kasi meron ako nabasa na dapat nagpa-spray ako ng, yung gamot para sa insekto daw. Tsaka yung mga langaw-langaw. Ang problema nga lang mga kalalabs, langaw is langaw. Kahit anong gawin mo, andyan pa rin yan, no? Kasi nga, malapit kami sa farm ng manukan yata. Yun, sabi ni Edenil. May mga ilang farm doon. May nabasa nga din ako mga kalalabs na sabi niya, mag-complain daw sa barangay. So, hindi ko alam mga kalalabs kung nag-complain na ba sila or something like that. Hindi ko din naman kasi alam kung gaano kalayo yung farm. I'm pretty sure malapit, no? Kasi laging may langaw eh. So, nung nandun kami, ang daming langaw. Umalis kami na wala sila bigla. Kasi nga, siya yung wala na, tapos na yung harvest. Tapos, nung nakarang araw, nag-chat ulit si Edenil. Sabi niya, Ate Fe, meron na namang langaw. Sabi niya, dumadami na naman ang langaw. Sabi ko, wala tayong magagawa dyan. Kasi nga, 'di ba, pag nag-harvest ng manok at malapit sa farm, talagang ganun talaga ang mangyayari. So, wala tayong magagawa dyan. Andyan na yun. Andyan na yan. So, ang gawin na lang is laging mag-spray. May nag-comment din na sabi niya, Mami Faye, share the link nung nung spray na binili namin. Lalagay ko siya sa comment section. Sa TikTok shop namin siya nabili.
Merong TikTok shop si Edenel, pwede kayong mag-check out doon sa TikTok shop niya kasi I know nilagay niya yun. So, maganda talaga yung spray na yun. So, sabi ko kay Edenel, pag kailangan, meron siyang stock nun kasi, alam mo yun, nakakairita ang langaw. Alam ko na kayo din ay irito din sa langaw, 'di ba? So, ayun. And meron din pala ako nabasa isa pang comment na sabi niya, ba yung sabi niya dito, B, natawa na lang talaga ako. Tumatawa ako nung nabasa ko. Tapos may nag-comment dun sa comment niya, paki mo, sabi niya yata eh. Tay lang, tawa lang talaga ako kasi alam niyo naman si Mami Faye. Ay nako. Sabi niya, ba't hihingi ka ng tulong, ikaw nagpagawa ng bahay mo sa Pinas? Hindi ko alam kung nanonood ba to ng vlog or tapos may nag-comment paki mo. Tapos nag-comment ako, tawa-tawa lang. Natawa ako kasi bakit daw ako humihingi ng tulong? Bakit nga naman mga kalalabs, 'di ba? Eh ako nagpagawa ng bahay. Bakit nga ba ako humingi ng tulong? Ang tulong po na hinihingi ko po, hindi cash. O yung sa nag-comment noon, baka gusto mo mag-share o may GCash kami. Natawa. Natawa ako doon kasi hihingi ka ng tulong, ikaw nagpatayo, parang galit na galit. Parang ini-imagine ko yung nagko-comment siya, yung galit na galit siya yung, bakit kayo hihingi ng tulong? Ako nagpagawa na damit. Parang ini-imagine ko ano itsura kaya nag-comment na yun. Hay nako, ate, huwag kang ganyan. Hindi po pera ang hinihingi ko. Mali ba ang humingi ng ng suggestion ng ibang tao? Kasi lahat naman tayo may mga experience tayo sa buhay, di ba mga kalalabs? May experience tayo na pwede nating i-share sa kapwa natin, na pwedeng matutunan din ng kapwa natin, di ba? Sharing is caring, especially sa mga experience, especially sa mga bagay na hindi ko alam. Meron akong mga bagay na alam na pwede kong i-share sa inyo. May mga bagay na hindi ko alam na kayo ang may alam, kaya pwede nyo i-share sa akin by comment section, di ba? It's okay to ask help pag hindi mo na alam kung ano yung solusyon doon sa problema mo. 'Di ba? Again, hindi po pera yung hinihingi ko, only suggestion. Kasi for sure naman, lahat kayo may bahay. Meron din kayong mga suggestion kung paano nyo nililinis yung bahay nyo. 'Di ba? So, ayun, suggestion lang naman hinihingi ko. Gigil na gigil, galit na galit. Ewan ko sa'yo, te. Ewan ko talaga sa'yo. Mag-aalas 5 na mga kalalabs. Ngayon lang ako nakapag-update sa inyo. Grabe. Natapos ko yung dapat kong tapusin and nakaligo na rin ako sa wakas. Tinry ko yung yung skincare na nabili natin sa Amazon, yung D'Alba. Medyo siya, malagkit siya sa face la. Like, kanina ko pa siya nilagay, siguro mga 15 minutes ago, and until now, habang hinahawakan ko yung mukha ko, is dumidikit pa rin yung aking mga palad, ang aking mga daliri. Pero okay siya, maganda siya, pero I think okay siya sa ganitong panahon na malamig, okay siya sa panggabi, sa umaga, hindi ko lang alam kung pwede siya. Kasi 'di ba, malagkit siya eh. So, baka naparami yung lagay ko din. Baka naparami, na-excite ako, ang dami kong nilagay siguro, kaya medyo malagkit siya. Pero overall, hindi naman nag-react yung face ko, hindi naman siya humapde. Kasi pag ang isang product nilagay mo sa mukha mo, tapos biglang kumati or humapdi siya, means to say, hindi mo siya hiyang. Kasi ganun ako. So, nung in-apply ko naman siya, wala naman akong naramdaman. Yung ingay pala na naririnig nyo yung dishwasher ha. Wala naman ako naramdaman na hapde or kate, so okay siya. So, I think siya, okay siya sa panggabi, pero sa umaga siguro. Try natin bukas kung okay siya sa umaga at kunti lang ang ilagay ko. Kasi naparami yata yung lagay ko eh. Kaya siguro malagkit siya. Ang lagkit talaga oh. Lumalaban, B. Lumalaban yung product sa daliri ko. Dumidikit talaga siya. But that's okay kasi ang hinahanap ko lang naman talaga is yung makakapag-moisturize ng mukha ko kasi sobrang dry niya talaga. Ang dami niyang spot na dry. So, hoping this one will work. Hi, Ube! Ano na? Ha? Come here. Ano na? Oh, good? Kumain na to eh. Kumain. Katatapos niya lang kumain. Your food is good? Ha? Snabi ka talaga. Pinaglihi ka ba sa snabi, Ube? Snabi siya. Inihintay niya ako umupo dyan sa sofa. Tapos, siya, hihiga siya sa ko. Sa may binti ko. Mahilig yan dumikit eh.
And by the way pala, meron akong appointment, pero hindi siya sa sa clinic, sa siya tawag. Tatawagan ako ng doktor mga around 5:10 PM. So yun yung binook ko na appointment. So tingnan natin kung ano yung blood work. Kailangan kong agapan kung ano yung nararamdaman ko, kaya sabi ko, ay mag-book na lang ako kahit yung sa tawag lang. So, pwede naman mag-request yung, kunyari, yung doctor na tatawag sa akin, pwede silang mag-request ng test, blood test, urine test, kung ano mang test dyan, sasabihin nila. So, isisend din naman nila sa akin. So, hoping na ma-check natin kung bakit ako nahihilo. Kasi kanina na naman, nahilo na naman ako. So, gusto kong agapan kaagad, libre naman magpa-check up dito. So, i-take advantage natin yung libreng medical. Diba? Hindi man libre yung gamot, libre naman yung yung check-up. Kahit ilang beses kang pumunta ng doktor or sa clinic, libre yan. So walang problema, wala kang babayaran. Ang problema nga lang is mahirap makahanap ng ng clinic na hindi fully booked. All the time is fully booked. Tulad nung kanina gusto ko magpa-check up, 'di ba? So magbo-book ako ng appointment. Pwede naman tomorrow or the next day. Pero next week pa may available. So, hahanap ka na ng mga ibang clinic. Gusto kong puntahan na clinic. It's the same clinic all the time. Kasi nga, may record na ako doon. Tapos, isang doktor yung nag-check up sa akin. So, yun yung gusto ko. Ayoko yung palipat-lipat ng clinic. Tapos, ibang doktor na naman, di ba? Mahirap pong makahanap din ng family doctor. So, kulang po sila ng ng doktor yata dito. Sa sa Canada. Kaya, ayun. Yun lang yun. Yun yung mahirap. Pag magpapa-check up ka is medyo matagal bago ka makahanap ng available. Kasi nga, 'di ba? Kulang sila sa doctor. Libre nga, pero meron ding problema kahit libre. So, anyway, mag-end na ako ng vlog mga kalalabs. Yun na po yung vlog natin for today. Sana po ay na-enjoy nyo yung ating pa-vlog. Even though wala akong masyadong ganap. Kasi ganap ko lang talaga, laptop ko, tapos dito sa bahay. So bukas na ako bibili ng ng ingredients para doon sa lulutuin nating dinner tomorrow, kasi dito daw matutulog si Krishna. And sinabi niya, except ekis daw siya sa kare-kare for now, gusto niya ng steak. So mag-steak tayo tomorrow, pagbigyan na natin siya. Tapos bibili na lang ako ng potatoes para sa mashed potato, and then mushroom para sa gravy. Hindi siya madalas kumain ng gulay yun. Gustong-gusto niya yung Pero kumakain naman siya ng gulay pag yung sa sinigang. Pero most of the time, di talaga siya pala gulay. Mas okay siya sa karne-karne ganyan. So, himala nga, gusto niya ng steak. So, ayun, magiging busy ulit ako kasi may bisita naman tayo tomorrow. So, that's good kasi yun talaga yung gusto ko, maging busy every day. So, thank you all for watching mga kalalab. Sana po ay na-enjoy nyo ang napaka-simpleng vlog. Maraming salamat po sa suporta. I love you all. Always remember that. And I am super grateful kasi hindi nyo ako iniiwan. Nandyan pa rin kayo. So, alam nyo yan kung sino kayo. And sana pagpatuloy nyo pa rin manood ng vlog kahit sometimes hindi ako madalas mag-vlog. Andyan pa rin kayo. So, thank you all sa suporta at pagmamahal. So, ingat po kayo parate. Stay safe. And, of course, always be kind. Never forget that. God bless us all. Bye!